Bago tayo magsimula, palike naman ang video para matulungan nyo kami. Si Lynn Quinon, isang 6 na taong gulang na pasaway na laging gumagawa ng kalokohan na nangangarap na maging isang superhero balang araw. Lumaki siya sa Amerika kasama ang kanyang mga magulang na pagod na sa kanyang mga kalokohan dahil wala siyang masamang tao na makakalaban sa pang-araw-araw na buhay. Si Lynn ay nakontento na sa panggugulo sa kanyang mga guro at katulong para patunayan ang kanyang kakayahan bilang superhero. Siya ay tinanggal na sa iba't ibang paaralan dahil sa pagpapakita ng karahasan. Isang araw, ang kanilang kasalukuyang punong guro ay pumunta sa kanyang mga magulang na may sirang ngipin at may dalang liham tungkol sa paglipat ni Lynn. Nakikiusap siya sa mag-asawa na dalhin ang kanilang anak sa ibang institusyong pang-edukasyon dahil hindi na ito kayang pakitunguhan ng mga guro sa kanyang paaralan. Dahil pagod na sila sa gawain ng kanilang anak, ang kanyang mga magulang ay nagpasya na pabalikin siya sa China at tumira kasama ang kanyang tito na si Yuan Lei. Ito ay isang batang guro ng musika sa isang paaralan. Balak niyang ipasok si Lynn sa parehong paaralan para mabantayan. Makalipas ang ilang araw sa wakas ay nakarating na rin si Lynn sa China, ngunit hindi dumating si Lei sa tamang oras para masundo siya. Dahil habang papunta siya sa airport ay nakita niya ang kanyang katrabaho na matagal na niyang gusto na nagngangalang Ann Ran. Inalok niya itong sumakay ngunit ito ay tumanggi at sa halip ay sumakay ng taxi. Ang maikling pag-uusap nila ay lalong naging dahilan ng pagka-late sa pagsundo kay Lynn, at ang naiinip na bata ay lumabas ng airport nang nag-iisa lang. Sa parehong oras, isang baguhang kriminal na nagngangalang Leia ay naglalakad na may dalang briefcase na naglalaman ng mahalagang bagay. Kinausap niya ang kanyang kasamahan sa telepono tungkol sa briefcase na tila ito ang susi para maging milyonaryo sila. Bago pa niya marating ang checkpoint, inagaw sa kanya ng magnanakaw ang briefcase habang inaabala ng isang lalaki na naging dahilan sa tuluyang pagkawala ng magnanakaw dala ang briefcase. Sa labas, handa na si Lee na sumakay ng taxi nang mabangga siya ng parehong magnanakaw. Si Lee na laging naghahanap ng pagkakataong maging superhero ay hindi pinalampas ang pagkakataon na sundan ito dahil sigurado siyang ang briefcase ay ninakaw. Samantala si Lei ay dumating sa airport ngunit nalaman niya na ang kanyang pamangkin ay nawawala. Dahil sa pag-aalala, ipinakita niya ang larawan ni Lynn sa mga dumadaan ngunit walang nakakita sa bata. Samantala si Lynn at ang magnanakaw ay patuloy na naghahabulan. Ang magnanakaw ay hindi makasabay sa bilis ni Lynn at kinailangang huminto dahil sa pagkapagod. Sinubukan niyang suhulan si Lynn para sumuko ngunit hiniling ng bata ang briefcase hindi ang pera. Bilang huling paraan, ang magnanakaw ay lumapit upang labanan si Lynn ngunit binugbog lang siya ng bata. Hindi lang pinangarap ni Lynn na maging isang superhero, pumasok pa siya sa ilang kung fu classes at nagsanay kaya napakahusay niyang makipaglaban at depensahan ang sarili. Binuksan niya ang briefcase at nakakita ng malambot na rabbit sa loob. Kasunod nito, bumalik siya sa taxi driver at tumawag ng pulis para ipaalam sa kanila ang tungkol sa isang ninakaw na rabbit. Gayunpaman sa tingin ng pulis ay nagbibiro ang bata at hiniling sa kanya na panatilihin ito bilang isang alagang hayop. Sa oras din iyon ay nasa stasyon ng pulisya si Lei na inire-report ang pagkawala ng kanyang pamangkin. Ipinangako ng pulisya na hahanapin nila ito sa lalong madaling panahon. Habang si Lynn naman ay papunta na sa apartment ni Lei sakay ng isang taxi na alam ang address. Kinagabihan nang makauwi si Lei ay nakarinig siya ng ingay mula sa loob ng kanyang apartment. Sa pag-aakalang may nakapasok na ibang tao, dumaan siya sa bintana at doon ay nakita niya si Lynn na nagulat na nasipa siya sa mukha. Pagkalipas ng ilang minuto pilit nilang pinipigilan ang pagdurugo ng ilong ni Lei. Nahulog pala ang telepono ni Lynn habang nakikipaglaban sa magnanakaw kanina, ngunit hindi niya sinasabi ang buong pangyayari sa kanyang tito. Sa ibang lugar, ang baguhang criminal na si Leia at ang kanyang partner na si Cheng ay kasama ng kanilang amo. Humingi sila ng paumanhin sa pagkawala ng briefcase at ipinangako na hahanapin ito sa lalong madaling panahon. Ang kanilang pinuno ay isang gangster na nangangakong papatayin silang dalawa kapag hindi nila nahanap ang briefcase. Kinabukasan ay dinala ni Lei si Lynn sa paaralan sa unang pagkakataon. Ang kanyang guro sa silid-aralan ay ang crush ni Lei na si Miss Ann. Sa daan, nakakita si Lynn ng isang magandang bata na nagngangalang Zina at agad siyang nagkagusto dito. Panatag siyang lumapit rito upang magpakilala ngunit pinagsabihan siya ni Lei. Sa klase, nagpakilala si Lynn sa kanyang mga kaklase bilang isang superhero at nangakong ililigtas silang lahat. Nang umupo siya sa tabi ni Zina, isang bully ang nang-aasar sa kanya. Siya ay hinamon ng mga ito. Ang grupo ng mga bully ay tumayo para turuan si Lynn ng leksyon nang umalis ang kanilang guro.
Sa labas, nakarinig si Ann ng malakas na ingay kaya nagmadali siyang bumalik sa klase. Ang lahat ng estudyante ay nakaupo ngunit maliwanag na natakot ang ibang bully. Pagkatapos ng klase, nakipagkita ang mga bully kay Lynn at sinabihan siyang magbigay galang sa kanilang pinuno na tinatawag nilang Big Bro. Si Lynn ay tumangging gawin ito at sa halip ay hinamon sila sa isang opisyal na laban ng kung fu. Maya-maya ay nagtipon sila sa isang kung fu club at sinimulan ang paligsahan. Sa una sila ay nagpapakita ng iba't ibang mga talento at mga diskarte na nagpapasaya sa mga tao. Pagkatapos ay nagsimula ang laban sa pagitan ni Lynn at ng leader ng mga bully na agad natalo ni Lynn, pagkatapos mapahiya ang isang grupo ng mas nakakatandang kabataan na handang makipaglaban kay Lynn. Nagulat ang lahat nang manalo si Lynn at ang mga bully ay tinanggap ang pagkatalo at nangako silang kikilalanin nila siyang master, kung matatalo niya ang kanilang guro na si Mr. Ma. Sa ibang eksena si Leia at Sheng ay nahanap ang magnanakaw ng briefcase at pinagbantaan na ibalik ito gayunpaman ang lalaki ay nakakahiya na umamin na natalo siya sa isang bata na kumuha ng briefcase. Ang telepono ni Lynn na napulot niya na may mga larawan na ipinakita kay Leia, ngayong alam ng dalawa kung ano ang hitsura ng bata sinimulan nilang hanapin si Lynn. Samantala ang guro ng mape na si Mr. Ma ay nakita si Ann kasama si Lynn na labis niyang ipinagseselos dahil nagkaroon din siya ng paghanga kay Ann na determinadong gustong maging kanyang kasintahan. Tinawag niya ang dalawa upang tulungan siya, at ginamit ang mga ito bilang mga props para turuan ang mga bata na bigla niyang binabato kay Lei upang masaktan ng todo. Ito'y nagpapatuloy na nagpadugo sa ilong ni Lei na agad napansin ni Lynn, na ang kanyang tiyuhin ay sinasaktan ng palihim ni Mr. Ma. Nangako si Lynn na maghihiganti, kaya sa lunch break nang dumating si Ann upang kumustahin ang kanyang tiyuhin, doon ay lumapit si Lynn at sinabihan si Ann na makipag-date sa kanyang tiyuhin sa pagtatangkang malaman ang tunay na lagay ng kanilang pagkakaibigan. Ang nahihiyang si Lei ay sinabihan si Lynn na tumigil ngunit puwersahan silang pinaghawak kamay na nakita ito ni Mr. Ma at galit na pinagbintangan si Lei na hindi komportable si Ann sa pamamagitan ng pagsasabi sa publiko na labis niyang ikinahiya at nagmadaling umalis bago pa man makahingi ng tawad si Lei. Sa klase ni Mr. Ma ng Taekwondo hinahamon siya ni Lynn sa isang laban sa una ay tinatawanan ito ni Mr. Ma ngunit nang mapagtanto na seryoso ang bata ay tinanggap niya ang hamon. Iginapos pa niya ang kanyang kamay sa likod niya upang patunayan ang kanyang talento subalit ang labis na kumpiyansa sa sarili ay nagdulot sa kanya ng kahihiyang matalo sa bata. Agad niyang kinalas ang mga tali sa kanyang mga kamay ngunit hindi pa rin siya manalo sa bata. Sinuportahan siya ng mga bata pati ang kanyang crush na si Zina ay humanga sa kanya. Sa huli hindi sinasadyang masuntok ni Mr. Ma sa mukha ang principal habang sinusubukang atikihin si Lynn. Dahil sina Ann at Lei ang responsable sa bata kailangan din nilang managot sa pangyayari dahil sa kanyang marahas na pag-uugali. Pagkatapos ng klase binigyan ni Zina si Lynn ng band-aid upang matakpan ang sugat sa kanyang palad, at ipinakita sa kanya ang rabbit na hiniram ni Zina ng ilang araw upang makipaglaro dito. Pagkatapos ay nakiusap kay Lynn ang isang grupo ng mga bata na gawin silang mga alagad niya at turuan sila ng kung fu. Si Lynn ay sumang-ayon at pinangalanan ang kanilang grupo na Kung Fu Boys. Sabay na pumasok sina Leia at Sheng sa apartment ni Lei upang hanapin ang briefcase. Hindi sila sinabihan tungkol sa nilalaman ng briefcase maliban sa may laman nitong isang hayop. Kaya nang makakita sila ng walang laman na briefcase at isang pagong sa bahay ay dinala nila ito sa kanilang pinuno. Ang kanilang pinuno ay nagalit nang hindi niya nakuha ang gusto niya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na babae para salakayin si Leia at Sheng. Kinuha nila si Leia bilang hostage at inutusan si Cheng na hanapin ang rabbit kapalit ng buhay ng kanyang partner. Sa gabi pumunta si Lei at Lynn sa isang restaurant at nag-usap ng matagal hanggang umamin si Lei na matagal na siyang umiibig kay Ann, ngunit wala siyang lakas ng loob magtapat ng pag-ibig. Nag-abot si Lynn ng liham ng paghahamon kay Mr. Ma. Ang sabi sa liham ay si Mr. Ma at Lei ay kailangang makipagkompetensya sa isa't isa sa harap ni Ann para siya ay makapili ng kapareha para sa kanyang sarili. Pumayag agad si Mr. Ma sapagkat si Ann ang kapalit, ngunit nang pumunta siya sa lokasyon nalaman niya na ang bata ay nagsinungaling. Sa halip ay gusto ni Lynn na kalabanin siya ni Mr. Ma at layuan na si Ann kung matatalo ito. Tumanggi si Mr. Ma na tanggapin ang hamon ngunit inatake pa rin siya ni Lynn. Sa pagtatapos ng laban ang wig ni Mr. Ma ay natanggal at ang braso nito ay nabali. Pinigilan ni Ann ang bata mula sa pananakit dito at nakita niya ang liham. Habang binabasa ito, naniniwala siyang ang liham ay ipinadala ni Lei at siya ay galit na galit dito dahil sa pagtrato sa kanya na parang isang premyo.
Si Lei ay galit naman sa kanyang pamangkin, sinisigawan niya si Lin dahil sa pagkasira ng kanyang relasyon kay Anne at hiniling na umalis si Lin. Tinanggap ito ni Lin at naglakad papunta sa bahay ni Anne habang umuulan. Hinanap ni Lei ang bata kung saan-saan at nakahinga siya ng maluwag nang tumawag si Anne at sinabing nasa bahay niya ito. Sa parehong oras, si Cheng ay nasa apartment ni Lei at hinahanap ang rabbit na hindi niya mahanap kahit saan. Dahil natatakot para sa buhay ni Leia, nagpasya siyang makikipagkita kay Lin at hihilingin niya mismo ang rabbit dito. Kinabukasan, si Lin, Zina at Anne ay nasa ospital upang makita si Mr. Ma. Habang nakikipag-usap sa receptionist, ang mga mata ni Lin ay dumapo sa isang pahayagan sa kanyang harapan na may larawan ng kanyang alagang rabbit na nakilala niya dahil sa marka sa pagitan ng mga mata nito. Ang sabi sa ulat na ang rabbit ay isang pambihirang uri ng hayop na isang himala sa medikal. Kung gagamitin sa science, maaari itong manganak ng ilang mga gamot at makakapagsalba ng milyon-milyong buhay. Gayunpaman, ito ay ninakaw ng ilang mga kriminal at hinahanap na ng mga pulis. Ang mga bata ay nagsabi kay Miss Anne na nasa kanila ang rabbit at naglakad na papunta sa bahay ni Zina upang kunin ang hayop ngunit bigla silang nilapitan ni Cheng na nagmamakaawang ibigay ang rabbit dahil ang kanyang kasama ay nanganganib ang buhay. Bago pa sila makapag-usap, dinukot sila ng mga tauhan ng amo ni Cheng, ang naiwan lang ay si Lin na nakikipaglaban sa dalawa sa mga tauhan habang ang iba ay dinala sa isang hideout. Nang isang babae mula sa grupo ng mga kriminal ang nagsabi kay Lin na pumunta sa isang lokasyon kasama ang rabbit kung gusto pa niyang mabuhay ang kanyang mga kaibigan. Sa sumunod na eksena si Lei at si Lin ay nagmamaneho papunta sa hideout habang bumibili sila ng ibang rabbit para linlangin ang mga kriminal. Pagdating nila sa lokasyon nagpasya si Lei na magpaiwan para tulungan sila kung may tatakbo sa labas. Habang si Lin ay mag-isang pumasok sa loob dala ang peking rabbit, inutusan niyang kalagan muna ang kanyang mga kaibigan bago iabot sa kanya ang rabbit. Sa oras na mapansin ng pinuno na siya ay nagsinungaling ang grupo ay nagsimulang tumakbo at ang mga alip-ores ay hinabol sila ngunit nagawa ni Lin na lumaban sa kanilang lahat. Ngunit si Anne ay naiwan at si Zina at Lin lang ang nakatakas. Nang malaman ni Lei na hindi nila kasama si Anne hiniling niya sa mga bata na tumakbo hanggang sa makalayo sila at agad pumasok para iligtas si Anne pabalik. Ngunit mabilis siyang nahuli ng mga alip-ores sa loob ng ilang segundo. Sa labas ay hiniling ni Lin kay Zina na tumawag ng pulis at nagmadaling bumalik para iligtas sina Lei at Miss Anne. Naabutan niya silang nakabitin sa himpapawid gamit ang isang lubid nang makitang malapit na ang kanilang kamatayan ipinagtapat ni Lei ang kanyang nararamdaman kay Anne at si Anne ay umamin din ng kanyang pag-ibig sa kanya. Si Lin na nagmamadaling iligtas sila nang hindi niya namalaya na ito ay isang bitag na plano ng mga kriminal na agad siyang pinalibutan sa bawat panig. Nagtanong ang pinuno sa kanya kung nasaan ang briefcase na naglalaman ng rabbit. Mahusay niyang nilalabanan ang mga matatandang kriminal, subalit natigil ng magbanta ang pinuno na puputulan ang lubid. Ilang segundo bago ito putulin nang biglang may ilang pagsabog na naganap sa paligid ng hideout. Pagkatapos ay pumasok ang mga Kung Fu Boys kasama si Mr. Ma na dumating para iligtas sila. Naganap ang matinding laban sa pagitan ng dalawang grupo habang si Mr. Ma ay pinapalo ang natitirang kalaban. Sa huli ay pinutol ng pinuno ang lubid na hinayaan si Anne at Lei na bumagsak sa lupa, kaagad nilang sinugod ng buong puwersa ang pinuno ng mga kriminal at natalo ito ng magkakasama, dumating ang mga pulis at nailigtas ang lahat. Lumalabas na naligtas ang dalawang nagmamahalan ng isang hindi natapos na proyekto ng pipeline. Ang paaralan ay gumawa ng programa kung saan si Lei ay kinakanta ang sinulat para kay Anne na kasalukuyan niyang nililigawan. Ngunit ang pinakatampok sa palabas ay ang pagtatanghal ng mga bata na tinatawag na Kung Fu Boys. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!